Good morning! So, welcome to Art Smart with me, Teacher Precious. So, ang gagawin natin today ay finger paint animals. So, ang mga materials na gagamitin natin ay paint, pwedeng watercolor, finger paint. Sige, meron ba kayo? Anong gamit nyo? Yan, sige. Okay, and then, syempre, paper. So, meron ako dito, ang gamit ko ay watercolor paper. Kaya kung wala naman kayong watercolor paper, pwede rin ordinaryong papel. Yun nga lang, manipis siya. Pag nabasa, minsan nagwa-warp. So, pwede rin naman kayo gumamit ng cartolina, folder, lumang folder, o kaya ay yung mga matitigas na paper bag sa bahay. Pwede rin yun. Okay. At markers. Okay, yan. So, kung wala man kayong markers, pwede naman kayo gumamit ng black crayons kasi ito yung gagamitin natin para maglagay ng details mamaya. Kunin nyo muna yung watercolor paper or paper na gagamitin nyo. Yan. Practice muna tayo. Okay, yan. Yes. So, pwede nyo i-tape kung ayaw nyong gumalaw ang inyong paper. Yan. Kita na ba? So, meron din ako dito water containers. Pakita ko lang. So, pag meron akong pang-wash ng brush or ng aking kamay, dalawa ang gamit kong water containers. Bakit? Kasi kapag isa lang yung water container nyo, may tendency na madaling dumumi ang water na gagamitin nyo. Kaya meron akong dalawa. Yung isa, yung unang banlaw or first wash, or yung dirty wash. Tapos, pagkatapos kong linisin ang paintbrush dito or aking finger, dilipat niyo yung inyong brush or kamay sa clean water or second wash para sure na malinis lagi yung inyong brush or yung inyong finger. Lalo na kunwari gagamit tayo ng color yellow paint. Kapag marumi na yung tubig nyo, mangyayari sa yellow paint, magiging orange or brown. Okay, so gusto natin vibrant at matingkad lagi ang paint na ginagamit. Kaya dalawang banlaw lagi ang aking water containers. 2 beses ko lagi binabandawan ang materials na ginagamit ko kapag painting. Okay. Pwede naman kayo gumamit ng babaso lang, o kaya yung mga plastic containers. Okay, ay, handa na ba? Tsaka tissue. Meron akong basahan. Kasi pupunasan natin yung ating kamay pagkatapos kada palit ng kulay. Okay? Handa na ba? So, yan lang. Paper, paint, tsaka tissue or towel. Okay, ready na ba kayo? O, hindi ko muna sasabihin kung anong animals yung gagawin natin. Susundan nyo lang muna ako. Okay ba? So, gamit tayo yung finger. Okay. So, pwede sausaw nyo muna sa water. So, pili kayo ng color. Kahit ano. Pili ako ng orange. Tunawin lang natin. Kasi kapag ganitong watercolor cake, pag watercolor cake gaya nito, minsan kailangan nyo ng time para palambutin siya ng konti. Yan. Basta ko lang. Sausaw. Okay. Ngayon, pwede namang isang dot lang gawin nyo. 1 dot. Yan. Gusto nyo mas malaki, lalakihan ko lang para kita sa screen. Medyo lalakihan ko lang na ganito. Yan. Pwedeng oval, circle, pwedeng oval na pahiga, or ibang kahit anong shape. Okay. Tapos, sige, gagawin ko yung sa akin pag ganito. Yan, nasa sa inyo kung ano. Pwedeng finger lang supposedly isang finger, isang ganun lang to. Nilalakihan ko lang kasi para kita sa camera. Tapos, yung isa naman, okay. Dudugtungan natin ng isa pang bilog or oval sa baba. Kayo bahala din kung anong shape gusto nyo. Ayan, dapat ganyan lang. Okay, next naman. So, kailangan natin linisin yung ating finger. So, kagaya ng pinakita ko kanina, hugasan ko muna dito sa first wash. Yan, ito yung magiging maruming tubig kasi ito yung unang banlaw. Para masigurado kong malinis ang aking finger, dito naman tayo sa next animal. So, pasasabihin kong ano ha. Okay, pili na lang kayo ulit ng kulay. Pwede naman 2 colors. Kung ma-imagine yung dalawa yung color ng animal na gusto nyo, pwede rin namang isa lang. Ayan. So, bali, yung basta magkadikit lang din sila, isa sa maging ulo ng ating animal, isa naman yung katawan. Okay, next naman.
Kuha tayo ulit ng isa pang color. Okay, purple naman. Try ko purple. Okay, ganito naman. Okay, bilog lang. Yan, ganito. Tapos, okay. Try ko parang ganitong shape. Ano kaya tong shape na to? Ay, sorry. Yan. Ano kayang animal to? Sige, pwede nyo hulaan. Tignan natin. Pwede nyo rin gumawa ng dalawa. Okay? So, gawa na akong isa na lang. Ito, gawa pa akong last. Ito, bilog naman. Bilog. Tapos, dito, bali 3 bilog. Kita nyo ba? Yan. Isa pa. Tapos, ito, tingnan nyo to. Yan. Last one. Iba namang color. Ito to. Yellow. Yellow. Last one. Bilog lang. Bilog lang. Tapos, isa pang yan. Bilog lang din dito. Kita ba ang yellow? Kita ba kapag color yellow? Bigyan ko na lang ng konting ganyan. Yan. Ito pa. Parang number 8. Yan. Ang concept lang naman, pwede nga gumawa ng dalawang bilog or dalawang shape. Isa sa taas, isa sa baba. Okay? So ngayon, papatuyuin muna natin to. Kasi hindi natin pwede lagyan ng detalye habang basa. At reminder lang kapag papatuyuin natin, dapat lay flat. So, dapat ano lang siya, kalatag, pwede nyo lagay sa sahig or sa ibabaw ng table. Okay. Wag lang, make sure lang na kung ilalagay nyo ito sa may labas, lalagyan nyo ng pabigat para hindi liparin. Okay, so itatabi ko muna. Magpa-practice na tayo mag-drawing. Kuha lang kayo ng scratch paper or kahit anong papel. Tuturuan ko lang kayo ng ibang konting tips mag-drawing ng animal faces. Okay, so papatuyuin muna natin. So, okay, ngayon kuha kayo ng ordinary paper, kahit bond paper, and lapis or marker. So gawa tayo ng 3 tuldok. 1, 2, okay, 3. 1, 2, 3. Yan. Okay. And then W. Gawa kayo ng W sa baba. Tapos yung susunod naman din, 3 dots and Y. Okay, yung next naman 3 dots and a Y. Ano kayang naisip nyo dito? 1, 2, 3. Okay? And then, look. Pero yung Y natin, hindi Y na patayo, Y na pababa. Pwede nyo lilagyan ng ganyan, no? Diba? Ngayon, kung tuyo na ang inyong work, ako yung tuyo na rin yata. Pwede na nating simulan ang ating pag-drawing ng mga details. So, kunin yung inyong marker. Pwede rin namang crayons. Pwede rin crayons. Okay? Crayons. So, try natin gawin yung 3 dots and a Y muna dito sa isa. Pili kayo. Anong gusto nyo? Yung 3 dots and a W or 3 dots and a Y? Kayo bahala. Sige, simulan na natin. Pwede nyo rin nakagitna. Pwede rin nakagilid or dito. So, try ko muna ng nasa gitna. 3 dots. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And a Y. Sige, try ko. W. Ano kaya ito? Okay, tapos, lalagyan ko lang ng triangle dito. Ito. Ano kaya ito? Tapos, lagyan lang natin din nyo dito. Kung gusto nyo mabalahibo, pwede. Or gusto nyo manipis lang. Yan. Yan. Okay. Tapos, pwede nyo lagyan ng kamay. And, syempre, para padagdag ng details, gamit kayo ng manipis. Ako, gagamit naman ako ng mas manipis na pen, pwedeng pencil or crayon, para maglagay ng, ano to?
Curse. Yan. Okay, so simulan natin. Pwede yung 3 dots and a W or 3 dots and a Y. Sige, pero yung isang dot ko, ayan, di ba dito? Dito. Tapos, Y, W. Pero, isa lang. Tapos, tingnan nyo to ha. Gagawa ako ng teardrop shape. Pwede nyo kulayan ng crayons. Ako kinukulayan ko lang ng marker. Pwede nyo ibahin yung colors. Yan. Tapos siguro yung buntot. Yan. Tapos yung kamay, hindi naman kailangan parang totoong kamay. Pwede naman yung parang ganito lang. Tapos nilalagyan ko usually ng, yan, parang bilog na linya para sa legs. Tapos, pwede natin lagyan ng mamaya sa detailing. Okay. Pwede nyo ibahin yung detalye. Pwede nyo lagyan pa ng spots. Pwede nyo palitan yung kulay. Lagyan ng color. Sige. So, dito naman, hindi ko gagawin yung 3 dots and a W, yung 3 dots and a Y. Iba naman yung gagawin ko. Pwede namang 2 dots din. Pero parang less than sign. Tama ba? Less than. Tama, less than sign. Yes, triangle. Okay. Ngayon, yung mga ganito, like ito, walang kulay, pwede nyo naman lagyan ng crayons na lang mamaya. Okay. Okay. Tapos, gawa tayo dito ng wavy line. 1, 2, 3. Okay, tapos pwede naman lagyan ng, depende kung chicken gusto mo or bird, pwede nyo lagyan ng feather sa taas. Pwede yung spiral ha, pwede nyo ibahin yung shape, yung design, pwede nyo habaan, iklian, lagyan ng feathers. Okay. Tapos dito, drawing tayo ng, alam nyo yung parang feathers, parang curve line, parang moon or saging, ganyan, moon. Sige, simulan natin sa 2 dots. Hindi ko nalalagyan ng 3rd dot kasi ito, ilong dapat. Iba ang ilong ng elephant, di ba? Okay. Yan. Sige. So ngayon, pwede nyo lang lagyan ng ganun sa gilid. Yan. Actually, ito na yun. Yan lang. Pwede nyo lagyan ng 2 dito. Kasi yan yung kanyang ilong. Okay. So pwede nyo rin lagyan ng konting lines. So, sa ating huling animal, okay, ready na? So, gawa lang ako ng 3 dots. Yung gawa natin 3 dots and a W. Ito. Or pwede rin yung Y. Pili na lang kayo. Okay? So, 3 dots. Gagawin ko medyo magkakalapit yung dots kasi cute din yan pag ganyan. Gawin ko naman yung Y. Pero lagyan ko ng ganun para medyo hindi naman siya sad face. Next. To, ano kaya to? Pataas. Mahabang tenga. Ano kaya to? Kung may iba kayong ginawa, pwede nyo nang lagyan ng detalye kung ano man yung animal na nagawa nyo. Kung ano man yan, i-imagine nyo. Okay? Sige, para at least unique ang ating output, diba? Ito, tingnan nyo. 1. Ano kaya animal to? Okay. Tapos, lagyan natin ng ganon. Rabbit. Okay, pwede. Ayan. Lagyan na. Pwede nyo na siya. Ngayon, pwede nyo na lagyan ng ibang detalye, ng kulay. Yung mga, di ba may mga empty, may mga, lagyan natin. Huwag nyo kalimutan yung whiskers ng rabbit, ha? Yan. Pwede nyo lagyan ng texture, ng design. So, kunwari, yung cat. Detailing na tayo. Detailing. Detailing, ha?
Okay? So, pwede nyo lagyan kunwari, hindi pala kita to. Yan. Pwede nyo kayo gumamit ng crayons or para kulayan yung mga ibang parts na hindi nakulayan. Or, kagaya nito, lalagyan ko ng texture. Yan, lagyan nyo ng design. Kulayan ko lang yung bunny. So, alright, thank you for joining us today. So, sana ngayong araw maraming kayong natutunan at na-enjoy nyo. Bye-bye! Know your art, be art smart!